Kaya Yun, no? aming ginawa ay sabi ko, kami na. Ano ba yan? O, Tayo gingivitis ba yan? ang magbuo ng mga O sadyang nangyayari yung mga ganito. Pero kung sadyang nangyayari yung ganito, ang galing lang eh. Kasi, alam mo yon, may sequence eh. Ka nanonood ng yung may mga episode, yung mga series. So ngayon, wala na ngayong denial si BBM na sila ang may tama. They admit They by admitted that they wanted Inday Sara to be killed. Nagets nyo? Ang galing, di ba? Sabi ko nga, para kang nanonood ng movie series na kung saan yung bawat what's up mga kayon? Welcome back! Rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today sa April 10, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood natin. Syempre ang yung lingkod, Joe Malone TV. Nagpapasalamat po sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin yung mga lokal dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil nakikinig, nakatambay at bumoboset at higit sa lahat, sumusuporta na rin. Hindi lang kay Tatay Digong, pati na rin sa akin. Bilang host na itong ating programa na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Siyempre, shoutout muna natin, Ma'am Milagros Chan, Franklin Forog, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Danny Mahos, Dina Mahos Bonggol, Ma'am Lorna, Danny Ubado, pati na rin si Franklin, si Manik Sangko, pati na rin si Jeyo Production. Maraming salamat po. Meron po tayo dyan, join membership. Kung gusto niyo po magpa-membership, wala pong problema. I-click niyo na lang yung button na yan. Kung hindi naman, paki-double check naman kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa, subscribe na rin kayo. Yung mga bagong pasok sa channel natin, subscribe din po kayo. Maraming salamat sa suporta na yan. Paki-click na rin yung bell icon, katabi ng subscribe icon. Pag-click ng bell, may lalabas na all. Paki-click yung all. Bakit? Para lagi kang updated. Every time na mag-upload ako, magno-notif. Yan, na meron akong in-upload na bago. Kasi may mga nagko-comment pa rin na iilan na sinasabi nila, bakit ngayon lang daw ako nag-upload? Araw-araw ako nag-upload. Diba? Yung pala, nakasubscribe nga sila pero hindi nakaklik yung bell. Kaya hindi sila notify kung meron tayong upload na bago o wala. Okay? Maraming salamat. Paki-subscribe na rin itong When Tito Talks natin. It talks about anything under the sun. Every Sunday po yan. Ang susunod na tatalakayin natin dyan, diskarte o diploma. Anything under the sun, out of politics siguro, o baka mayroong konting hapyaw ng politics, kasi ito, politics na ito yung channel natin. When Tito Talks, paki-subscribe na lang. Wala pang 100 subscriber yan. Medyo, yan, ano na ka na, kinahihiligan ko din yan. Okay, para hindi na tayo puro politics. Yung mga medyo nabubulunan na sa politics, pwede kayo pumunta sa When Tito Talks. Doon naman tayo mag-usap-usap na pwede kayo mag-comment ng pwede nating i-topic dyan. Tapos, syempre, kung mahilig ka sa pagkain sa Pilipinas o sa ibang bansa, food vlog natin, Tito Jom, Tito ng Ina Mo. Paki-subscribe na rin po yan. Nandiyan po, marami po mga pagkain. At nabina-vlog tayo dyan at sabay-sabay tayong tumaas ang ating blood sugar. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Joe Malone TV po ang inyong lingkod. Pag-usapan na natin dito yung mga issue ng bayan na kailangan din natin bosesan. Nakita nyo na, yung nangyari doon sa Tricom. O, di ba? Medyo bumait, ano? Parang hindi ko maintindihan kung bumait ba yan si Abante dahil eleksyon. Siyempre, yung mga ganong style, matagal niya nang gustong daungan pala. Ito si Joey De Vere, di ba? Nagkita sila kahapon, mukhang nasa mood si Congressman Abante, di ba? Hindi natin alam kung anong tunay na dahilan dyan. Panoorin natin na ito. Yung bibig ni President Bongbong Marcos. Dumugo. Hindi pala bibig. Ewan ko, anong parte dumugo. Basta, maayos naman yung salita niya, kulay puti naman yung ipin niya, tapos pagdating dito, maya-maya, nagdugo. Panoorin natin. ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Ay nasama po sa usapan. Post na natin. Di ba? Ayan, yung ipin niya.
Oh. I mean, malinaw, 'di ba? Malinaw. Mamaya makikita nyo. Kako, dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan Yan, no? Malinis yung ipin, no? ating pangako sa kanila. At ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin. Yan na. Sabi nila sa akin, masyado kasi Isusum natin, ha? proseso, Isusum ko. mahaba Ayan na. ang, Oh. matyakomplikado, mga Yun, no? documentary requirements. Hindi ito sa gilid? Ano. Kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong Di ba? sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil Ayan, no? masyadong hinihingi na dokumento, marami masyadong proseso. Ang Ayan, punot-dulo malinaw. ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay Diba? ng mga benepisyo na ito. Kaya Yun, no? aming ginawa ay sabi ko, kami na. Ano ba yan? Tayo Gingivitis ba yan? ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang Hindi, nagdudugo talaga. Hindi to sa gilid, no? Meron, nagdudugo. Ang hindi ko malaman, natitikman naman natin yung dugo natin, di ba? Ang ano ba lasa ng dugo? Alam ko na, pagka may something sa bibig mo, I'm sure, alam mo yan. Di ba? Either, gaganon ka, o kaya, ganon. Di ba? Pag merong something sa bibig natin, yung mga balahibo nga, nakakapanan dila natin, di ba? Pag gaganon, gagano mo, di ba? Ano pa kaya yung parang likido na yan, na may lasa yan, something sa bibig natin nasa gilid, medyo mamula-mula, dapat malalasahan natin, dapat gagano na siya. Para, sarap pa. Ganon. Di ba? Pero siya, hindi ko alam kung naramdaman pa niya, nalasahan ba niya, o naramdaman niya, pero tuloy pa rin kasi nadyan na, nag-i-speech siya sa araw ng kagitingan kahapon. Ewan ko, kahapon ba yun? Pero araw ng kagitingan sinabi niya, di ba? Oh, eto, pakinggan natin. Ito yung usapan ni Joey De Vere. Malupit si Joey De Vere, di ba? Malupit to. Saka si Sasa. Pag-usapan natin mamaya kung ano, magbigay tayo ng reaction kung ano yung pinag-uusapan, pinagtatawanan nila rito. ililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan. Yung chichirya. Grabe sa gaslight, no? Putang ina nyo, kayo ang nagkwento niyang kwentong chichirya. Ano yung kwentong chichirya? Tapos, Kita mo na, alam niyo na ano siya, kasabwat siya doon. Wala man lang, grabe sa panggagaslight, ang ina. wala patunayan na ni Inday na kayong ang kasama. Wala man lang siyang distance, no, na wala akong kinalaman dyan sa, dapat ganun eh. Wala na siyang ganun eh. Parang alam mo ito, the conditional, again, if X then Y. Ang X dito is kung mategi si Sarah at kayo yung suspect. Ngayon, ang Y, kung ganun ang mangyari, sabi ni Sarah, naggawa na siya ng provision, natigihin mo rin sila. Yung mga nagpapagsasabi. At ito lang naman yung tatlong yun. Natatandaan niyo to? Natatandaan yung part na yan? If I am a reasonable person, Sas, what I'm going to do, no, it's not us. Dapat sinabi mo. And then what I'm going to do is exhaust all my effort to protect Inday. Di ba wala man lang in fact that Inday was that there was an attempted assassination on Inday. Assassination. So ang ano ni Bongbong, parang tama ka na intindihan na kita, Joey. Dapat ang sabi niya, well, kung ano yung nakatanggap na intel ng Vice President na about sa tangka ng buhay niya, hindi kami yon. Oh, yes. Dapat may denial. Dahil nga pala may threat, then we would like to have a conversation with the Vice President kung paano natin maaning provision. Yes. But the security aid nga galing sa Office of the President ang nagtantay sa kanya. Period. So ngayon,
wala na ngayong denial si BBM na sila ang may tama. They admit They admitted that they wanted Inday Sara to be killed. Nahatakin ang buong bansa sa burak ng politika. What? Alam natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang dato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Nakakita nyo yun, di ba? Natin yung pa ng abusado at aroganteng kongreso na yan, 'di ba? At saka yung kasama ang PNP, etc. So, yun yung nakakatakot dito kasi nakikita ko din maliwanag yung kamay ng CPP, NPA, NDF dito. No? Dito nag-start. Organisasyon yan. So, nagkakaroon ng kuntsabahan dito. Kung matatandaan nyo, ito yung mga panahon na lumala. Di ba? Ito na yung mga panahon na lumala talaga na talagang, di ba sabi nga ni Sas, ano yung sabi ni Sas? They want BP Inday Sara to be killed. Di ba? Dito nagkagulo eh. Actually, hindi to eh. Hindi ito yung pinaka-start. Ang pinaka-punot dulo nito, yung nag-resign si BP Inday Sara bilang sa DepEd. Yan. Diyan na nagsimula. Meron tayong video. Ewan ko kung naisama ko dito. Tignan natin maya-maya lang. Doon nagsimula, nung nag-resign si BP Inday Sara, hindi ko alam kung anong, doon naghiwala yung unity. Diba? Yung unity na yan, na akala natin everlasting. Wala, it's sa mga nagpatunay na wala talagang forever. So doon nagsimula, ang galing eh. Hindi mo masasabi kung, sa opinion ko lang, hindi mo masasabi kung planado o sadyang nangyayari yung mga ganito. Pero kung sadyang nangyayari yung ganito, ang galing lang eh. Kasi, alam mo yon, may sequence eh. Para ka nanonood ng yung may mga episode, yung mga series na may pang season ender. 'Di ba? May pang season ender. Tapos may yung mga episode talagang kaabang-abang. Alam niyo 'yan, 'di ba? Kaabang-abang from the moment na nag-resign si BP Inday Sara Duterte sa DepEd. Doon nagsimula yung episode 1. 'Di ba? Yung episode 1, plak. Tapos may episode 2, may episode 3, kung ano na nangyari kay Zulaika, may plano i-impeach si Sara nung sometime in October. 'Di ba? Yung kay Zulaika ata ang season ender parang December ata yun. Yung talagang nagbumura na si BP Inday Sara. May sequence, 'di ba? Hanggang dumating yung January na na-impeach na si BP Sara. Tapos yung sinabi ni Cheese na hindi pa andar yung sa impeachment sa Senado. Kasi nga sa June pa. Tapos March 11 nakuha si Tatay Digong. 'Di ba ang galing? 'Di ba ang galing? Paano mo masasabi na hindi ang galing ng pagkakasunod-sunod? Nare-realize nyo, ang galing ng pagkakasunod. From episode 1 na kung saan nag-resign si BP Inday Sara, hindi mo nga alam kung sinadya talaga ni BP Inday Sara napilitan siya mag-resign o gusto niya mag-resign o talagang kasama sa plano din yung pag-resignin siya. Di ba? Pwede eh. Di ba? Pwede. Ang galing nung sequence, nung episode, may patutunguhan. Walang redundancy. Kumbaga para ka nanonood ng series, na movie, na, kunyari, alimbawa, hindi naman series to, yung Ocean 11. Napanood nyo na to, di ba? I'm sure kilala nyo. Ocean 11, nagkaroon ng part 2. Ocean 12, 13, 14. Pero alam mo, ang trabaho ng Ocean's 11, magnanakaw talaga. So may twist lang, di ba? Dito, kada episode, kaabang-abang. Kasi unpredictable. Unpredictable in a way na hindi gaya ng Ocean's 11. Alam mo, magnanakaw sila eh. Sa 12, magnanakaw pa din sila. May twist lang kung paano nila ginawa. Sa 13, ganun din naman. Magnanakaw pa rin sila. Sa 14, magnanakaw pa rin sila. Hanggang ilang part pa yun. Kumbaga, ang essence, magnanakaw pa rin sila. May mga plot twist lang kung paano nila ginawa. Dito sa kay BP Inday Sara, may sequence. Ang galing. Kaabang-abang. So, very unpredictable na hindi mo pa pe-predict kung ano yung mga susunod na mangyayari. Di ba lupet? Tuloy natin. Para mapabagsak ang Vice President, not just the Vice President, even Congress. Kasama dyan yung mga kinakaibigan nila kunyari ngayon. No? So, galing yung strategy. Yun yung nakikita kong maliwanag mind games. ngayon. Coach Oli. Ikaw, Master Dudea.
Doc, di ba noong nagsusum meeting, kasama, ikaw po ata yung parang moderator noon, no? Ito po bang mga sinabi ni VP Sara Duterte regarding doon sa tatlo at regarding dito sa Quadcom, sa tingin niyo po ba talagang mayroong mga ebidensyang malakas si VP Sara Duterte dito sa mga binitawan niya salita? Ano po sa tingin niyo? Ay, oo. Oo, talagang yung ebidensya niya. And before that, Master, no, I'd say something, no, meron kasing, mga expectations kay VP, no, yung expectation na dapat she should not have had that emotional outburst or dapat she should have acted this way. Gusto ko lang i-explain, no, si VP, hindi siya si PRRD, hindi siya kasi gusto nila maging Fidel Ramos daw. Hindi siya yon. Iisa lang siya, si Sara Zimmerman. Yes. Duterte siya. No, and sa totoo lang, hindi siya politiko. Hindi siya interesado sa kapangyarihan. She turned her back on a sure presidency. Ano yung interest niya? Ang interest lang naman niya ay ang maglingkod ng tahimik at magtrabaho in peace, di ba? At she never joined any oust BBM movement. Hindi siya sumasali sa ganyan. Ang hinihingi lang niya sa gobyernong ito, sa Pangulong yan, ay accountability doon sa totoong pagsilbi sa bayan. Bakit hindi kayo nagsisilbi katulad nung pinangako mo? Gusto niya ng accountability, sagutin ninyo ako dyan, sagutin ninyo ang taong bayan. Bakit ganito ang nangyari sa atin? Yun yung hinihingi niya, hindi siya nag-oust-oust. So, yan yung kung sino ang ating Vice President. Hindi siya politiko. Gusto lang niya na leave her in peace para siya ay maglingkod sa bayan. No? Kilala niya siya, ganun siya. No? Ma'am Lorraine, Coach Oli po, meron kasi lumalabas na ngayon na balita na anytime tonight or nadadamputin na si BP Sara. At nabalitaan nyo ba yan? May katotohanan ba yan? Anong pong inyong masasabi dyan? Coach Oli, hindi namin mangyayari na yon if not tonight, no, yung impeachment, at least andyan na yan, very obvious naman yung tangent, di man tayo tanga katulad ng iba dyan na nagbabasa pa ng script, di ba? Hindi naman, maliwanag naman sa atin kung ano yung tangent na kung saan pupunta ito, di ba? So, maigi, gawin nila, no, kasi yung sinasabi ninyo kanina, yung 32 million, boto yon, boses ng taong bayan yon. So, yan yung inihalal nila. Yung sinasabi ni Banat Bay kanina, di ba, na yung si PRRD, gusto niya yung batas, yung constitution, marespeto siya kay VP Lenny noon. At ang sinasabi niya, huwag natin kagalawin yan kasi elected yan ng taong bayan, may mandato siya, may boses yung tao at siya yung inihalal. So malakas yung respeto niya, pero itong mga ito, walang respetong itong mga ito sa boses ng taong bayan. At meron akong theory dyan kasi itong mga ito, no, sanay na sila na bumibili ng boto. So wala talaga silang respeto sa boses. Tsaka yung sinabi ni VP na tungkol kay Martin Romualdez na hindi ka nga nakikipag-contest di ba? Hindi ka lumalaban ng patas, di ba? Ganun yung sinabi niya. Tingin ko totoo yon. Kaya binabaliwala nila, ginaganon nila ang 32 million. Can you believe that? Yes. No? Walang respeto. Doc, ano naman po masasabi niyo dun sa mga pahayag ni Marcos papatungkol sa hindi niya naintindihan na mga sinabi ni VP Sara? Alam mo, nagtataka ako sino kaya nag-a-advise sa kanya na magsalita siya ng ganon? Kasi wala siyang panalo dun Wala siyang panalo dun sa mga sinabi niya. Unang-una sa lahat, hindi niya deny yung mga sinabi ni VP sa kanya na he should have said that there were wala kaming threats sa life niya, etc., etc. But
unequivocally wala siyang dinenay doon sa sinabi ni mga accusations, very serious accusations of the Vice President, di ba? At dapat in-address niya kasi kung president ka, dapat ba to? Sorry, naririnig niyo ba? Apo. Hindi, okay. So pag president ka, dapat ang iniisip mo, yung sasabihin mo, I will address the threats even to the Vice President, di ba? Kasi may threats to her life, di ba? Therefore, dapat aayusin natin yan, di ba? So, but he didn't say any of that. He sounded afraid and very unpresidential, di ba? So, I don't know sino nagsasabi. It was obvious also that na nire-rehearse yung salita niya kasi may at saka video, naka-video yon, pre-recorded. So, wala siyang dating, no? Hindi maganda yung sinabi niya. Talaga, hindi ko alam sino yung mga advisors niya eh. Yes. Hindi kaya, At saka may parang kilala ko hindi kaya si Gadon. Hindi kaya si Gadon ang advisor. Pwede. Tsaka ito, obvious naman talaga, Doc Kasi isipin nyo, hawak ng pinaka-pinuno ng Pilipinas. Sinasabi natin, pinaka-leader pala, hindi pala pinuno. Ang House Speaker hanggang sa DILG. No? Tingnan nyo, kung isipin nyo maigi, talagang parang sinadya talagang magalit. Kasi kahinaan ni BP Sara ang mga tao mga pangkaraniwang tao, lalo na yan, mga tauhan niya sa Office of the Vice President. At alam din nila, kapag yan ang ginalaw, ay magagalit si BP Sara. Kaya nga, kung mapapansin nyo maigi, parang sinadya talaga para galitin si BP Sara at para sa madaling salita, set up na talaga tong nangyayari. Tsaka halatang-halata naman na kinukonsinti ni Marcos yung lalo na yung kamera. At saka tingin ko Jay, tingin ko hindi lang niya kinukonsinti, tingin ko siya yung mastermind dito. Kasi hindi nga niya dinideny. Siya yung na si Inday Sara ay hindi niya pinansin yung first half ng statement ni Inday Sara, di ba, na yung kung may mangyari sa akin, di ba, kung ako ay pinatay, pakakain ko din sila, di ba? Bakit nila in-ignore itong part na ito? Pero yung second part, doon sila nagpo-focus, di ba? So, sinasabi mo set up, obvious ba? Obvious ba? Ito nakakatawa kasi sa mga ito. Akala nila bobo tayo. Doon ako, yung walang respeto ba sa Pilipino? Yes. No? Namimiss ko tuloy si PRRD kasi nung siya yung president, walang ganito. No? Nagsisilbi lang ng tahimik ang gobyerno, tapos gumaganda yun ang dapat. Walang ganito. Yun ang dapat. Dok, nang hirap maging puppet, no? Yun ang dapat. Doc, isang katanungan po mula sa akin. Kanina po, pagkatapos magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos, ay bigla naman po nagsalita itong si Speaker Romualdez at medyo nagdrama siya doon na parang sila ang biktima dito. Sila ang parang nagiging victim, playing victim ba? Sabi niya, ang ginagawa nila ay para lang sa taong bayan, wala daw sariling interes. Ang mga ginagawa nila ay hindi para sa sarili lang interes. Ano masasabi niyo doon, Doc? Si Martin Romualdez, nagtataka ako kung meron pa siyang team na nagmamasid, nagmo-monitor. Meron yan. Reactions ng tao sa kanya. Yes, meron yan. Kasi mahirap kasi, deadly, di ba? Alam niyo, nasa Comsta, si Banat ba? Alam niya yan. Pinaka-deadly pag naniwala pa sa sarili mong press release. At mukhang naniniwala na siya sa sarili niyang press release, di ba, na nagsisilbi siya sa bahay, sa bayan, etc. At marunong daw siya magsilbi. Magaling to si Badoy. Di ba, yun yung katawa-tawa, and people talking about democracy and the rule of law, that which the Congress that he leads, flouts, no? Shamelessly.
So yung nagsasalita siya doon, sana tignan niya yung reactions, yun yung response ng taong bayan sa kanya. At ito yung kung bakit Martin Romualdez, bilyones, trilyones nang ibinubuhos mo sa vote buying mo, care of Tupad, Ayuda, AIX, and yet you're in the bottom heap of people that people trust. Ikaw yung pinaka-hindi. At saka totoo yung sinasabi ni Vice President, hindi ka mananalo kahit na anong eleksyon ngayon. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. So yung speech niya kanina, Pastor Judean, Yes. parang nakakatawa. Nasa bubble talaga sila. Yes. Nasa bubble. Totoo. Out of touch. Yeah, tawa nga ako ng tawa kasi yung mga nagto-comment kanina, puro laugh emoji habang siya nagsasalita. At medyo bigay todo pa nga yung kanyang speech eh. Kasi parang para magmukhang totoo. Yun, di ba? But anyway, Doc Lorraine, nahingan na po namin kayo ng huli mensahe para sa ating mga kababayan kasi medyo inabot na po tayo ng oras. Sayang at medyo late na po kayo nakatapos. At don't worry, marami pa po tayong pagkakataon. So, message po sa mga kababayan natin at sa mga supporters din ni VP Sara Duterte. Merong also pala si PRRD magkakaroon siya ng press con tonight, no. So mga kababayan, maraming salamat unang-una sa Banateros. I'm so grateful na binibigyan niyo ng boses sa ating mga kababayan kasi alam naman natin ang mainstream media wala na ngayon. Noon pa naman actually. Alam na natin 'yan. So gusto ko lang ulitin yung sinabi ni PRRD sa atin, no? Chill lang, relax lang tayo, no? Maraming nangyayari ngayon, pero alagaan ninyo pamilya ninyo, alagaan ninyo sarili nyo. I really believe that everything is unfolding as it should, no? At wala tayong takot nito. Magkakasama tayong lahat dito at magtutulungan tayo and everything will be all right. And para sa bayan, magsama-sama tayo dito. The Vice President is clearly, she's okay. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya ng Vice President. At pwede natin siyang sandalan. So, maraming salamat. Kahit naman yung, I'm sorry, I cannot be confident katulad nung dati about government na very yung sinabi ni Vice President na hindi na niya matatrust ang gobyerno. Alam naman natin yun eh. Yes. Nakita natin yung underbelly ng gobyerno. Nakita natin yung dahas at saka yung injustice at saka yung walang hustisya at batas, no. Nakita natin yung sila na yung batas ngayon. Yes. No? So pero di bale, no, alam natin ito, umuulit ang kasaysayan ngayon. At tingin ko kaya siya umuulit para tayo ay matuto ng ngayon. Hanggat hindi tayo matututo, uulit lang ng uulit. Dapat itinuro ng unang Marcos, no, uulit ito. Baka yung si Sandro Marcos na, mga apo na natin. Kapag hindi pa naghilom, no, hindi pa naghilom yung dapat maghilom, uulit ito. Okay. Mamaya na ako magko-komento Panoorin muna natin itong susunod. Kasi maganda yung komento ko eh. Kung bakit tayo. Ito si Trixie na pala to. Okay, si Trixie. Si Trixie next regarding to sa fake news. Okay. Jom, bakit mo pinapakita pa yon? Matagal na yon, luma na yon. Sige na to yan. Ang galing, no? Gusto kong ipakita sa inyo, refresher baga. Refresher kung bakit nandito na tayo ngayon. Nagets nyo? Ang galing, di ba? Sabi ko nga, para kang nanonood ng movie series na kung saan yung bawat episode na nangyayari is kaabang-abang. Di ba? Paano mo masasabi na hindi ito planado? Oops! Opinion ko lang to, ha? Opinion ko lang, baka mali ako. Kung mali ako, pasensya na. Hindi ko naman sinabing maniwala ito mga viewers ko. Pero ito kasi yung observation ko at ito yung opinion ko base doon sa mga nangyayari. Reaction video lang, kumbaga. Ang galing, di ba? May series of episode. Yung mga episode na yun, it's very unpredictable to the point na hindi mo alam kung ano yung next move. So, hindi to coincidence. Di ba? Hindi ako naniniwala dyan. From the day zero na kung saan nag-resign si BP Inday Sara sa DepEd, yun yung episode 0. Hanggang sa kada episode, hanggang sa dumating tayo dito sa oras na to, April 10.
'di ba? April 10 na talagang alam na natin kung ano yung mangyayari. Noong una, gulong-gulo pa tayo eh. 'Di ba? Gulong-gulo. It's either gulong-gulo sa pangyayari o talagang sinadyang guluhin para hindi natin maintindihan. Ganun yun. 'Di ba? Hindi na lahat ngayon inaamin. Hinahayaan talaga na magulo. Nang sa ganoon, hindi ka makakuha ng konkretong sagot hanggang sa lumipas na lang ang panahon, mananatili na lang siyang misteryo na hindi ganun kalinaw. Tingnan nyo nangyayari ngayon, di ba? Example, nung March 11, kinuha si Tatay Digong, bla 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 bla, ang gulo natin, hindi tayo nakatulog, bla bla bla, update sa cellphone, no tayo na naghahanap tayo ng konkretong sagot kung sino nga ba, kung meron nga bang red notice, kung may warrant nga ba, etc., and so on and so forth. The day passed, nalaman natin kung ano talaga, 'di ba? Na illegal. According kay Senator Amy, hindi galing sa akin, na illegal yung pagkaka-aresto, walang red notice, basta diffusion letter yung dumating. Kaya nga sabi ko, nagpapasalamat pa rin ako kay Senator Amy kasi ginawa niya yung foreign relation na yon, na committee na yon, kung saan siya yung chairperson. Regardless, hindi ako bilib regardless kung ano yung talagang intention niya. Ang intention naman niya ay talagang para sa inline sa law, sa batas natin, o meron siyang hidden agenda dyan kasi nga re-electionist siya. I don't care. Regardless, hindi ko sinasabing gano'n ang intention mo, Senator Amy. Ang sinasabi ko lang, kung talagang malinis ang intention mo, patunayan natin yan dito. Diba? Nga pala, ngayon pala yung hearing niya ngayon ni Senator Amy speaking. Diba? Tapos, ang kagandahan niya, may napanood pa ako na video na tataklakayin natin sa susunod. Mamaya. Na meron tinanong, may interview si President Roa Duterte kung meron siyang pinagkakautangan ng loob. Ang sinabi niya, wala akong pinagkakautangan ng loob, siguro mga 3, 4 lang. According kay Roa Duterte, hanapin ko yung video ulit, papakita ko sa inyo sa susunod na mamaya sa next series natin. Sinabi niya na si Amy ang pinagkakautangan niya ng loob. Tapos meron pa siyang speech na sinabi niya, kaibigan niya si Amy, siya ang sumuporta sa akin, kaya ako nanalo dahil humingi ako ng tulong sa kanya. Bla 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 bla. Sinabi ni President Roa Duterte kay Amy. Hindi ako bilib hindi ako pumapabor kay Amy. Wala pa yung puso ko sa kanya. Wala. Ang puso ko nandito sa PDP laban di ba? Kay Duterte ang ko. Pero ang akin lang, kung totoo man hindi natin alam di ba? Gaya ng sinasabi ko, hindi ko alam, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Huwag niyo akong husgahan dito. Kung ano man yung ginagawa ng Senator Amy ngayon, sana talagang in aid of legislation na rin, ayon sa batas, at higit sa lahat, dahil talagang kaibigan niya si BP Inday Sara at kaibigan niya si Tatay Digong. Okay? Regardless kung ano man apelido, alam ko yung nasa isip niyo Regardless man kung ano yung nasa apelido, let's give her the benefit of the doubt. Pero syempre, huwag natin husgahan. At wag din natin tapusin sa period na dahil baka ginagawa niya to, dahil re-election siya, independent siya ngayon, tinakwil siya ng kapatid niya sa alyansa nila. So ngayon, independent siya na tumatakbo. Well, may pondo naman yan para kahit independent naman yan I believe na kaya niyang tumanyo sa sarili niyang paa. Regardless, sana lang in aid of legislation, sana lang sa batas, at sana lang din, kahit na hindi na yung kaibigan di ba? Kahit na wag niya nang gawin yun dahil kaibigan niya si Tatay Digong o si VP Inday Sara o whatsoever. Sana lang ginagawa niya yon dahil in aid of legislation. Meaning, ginagawa niya yon dahil yun ang naaayon sa batas. Period. 'Di ba? Tama, 'di ba? Tama, mali, 'di ba? Sana yun lang, 'di ba? Kasi kaya ko pinakita to dahil gusto kong pakita sa inyo na eto na tayo ngayon at eto yung pinanggalingan natin from start zero, from day zero. Diba? From episode 0, para ka nanonood ng movie series na kung saan talagang unpredictable yung mga susunod na episode. Hindi mo mahuhulaan kung ano mangyayari. Ito na tayo ngayon. From the moment na nag-resign si BP Inday Sara Duterte sa DepEd hanggang sa nanoon na si Tatay Digong sa ICC. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok. Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Abangan nyo ang ating episode mamaya. Maraming salamat po. God bless.